Inayos ko ang aking damit kahit na wala naman itong gusot. Laman pa rin ang isip ko ang sinabi ng lalaking yun kanina. Pinikit ko ng mariin ang aking mga mata at kaagad itong binuksan. We were fine, but why did he turn cold? At that thought, I stopped. Napatigil ako sa ginagawang pagtitipa sa keyboard. Saka ko lang naalala ang mga pangyayari kanina. Saka ko lang din naalala na basa ang aking pambaba. Shucks! Bakit ko ba hinayaan na gawin niya yun sa akin? I don't even know him. First time ko ring makaranas ng ganon ka-intimate na pangyayari. This is not good for me. Hinilot ko ang aking sintido at napapikit. Pumintig-pintig pa ito na ikinangiwi ko. Shucks! Ang sarap magpamasahe. Nagmulat ako ng mga mata nang biglang tumunog ang telecom. Napaayos ako ng upo at sinagot yun. I cleared my throat before speaking. Hello? Sophia from ER's Corporation speaking. How may I help you? I greeted to the other line. Hinintay ko naman ang sasabihin ng nasa kabilang linya. Sophie, please come inside my office. Sagot ng may katandaang boses ni Sir Enzo. What? Ipapakilala niya na kaya sa akin ang bago naming boss? Bigla tuloy akong na-excite na ewan. Sana naman mabait katulad ni Sir Enzo. Copy, sir. I immediately stood up from my seat and put the phone back to its position. Napangiwi pa ako nang maramdaman ang aking pambaba, ang awkward sa pakiramdam. Pinilit kong maglakad ng maayos at tumaktong normal. I pushed the glass door and went inside my boss' office. He looked at the seat in front of his table as if he's asking me to sit on it. Agad ko naman iyong ginawa. May dalawang upuan sa harap ng mesa ni sir, at sa likod niya ay glass wall na kitang-kita ang view sa labas. So you received my message, right? I nodded at his question. He sighed and leaned back on his chair. My eldest son just came home 2 months ago. Sa loob ng 2 months na yon, I gave him knowledge sa mga galawan dito sa kumpanya. He will be taking over my position, and if he does something to you, please tell me and Miss Windy, iha. His gaze fell over me, and I can see the softness in Sir Enzo's eyes. Ramdam ko talaga ang concern niya para sa akin, na ikinatunaw ng aking puso. Muli kong naalala ang sinabi ni Sir. Ano kayang meron sa anak niya? Para namang nabasa niya ang reaksyon ko dahil bigla siyang tumawa at umayos ng upo. You see, parati kasi siyang nalilink sa kung sino-sinong babae. At kapag nakita mo siyang may kasamang babae, please report it to me. Gusto ko na kasing magtinuang anak ko. Bumuga pa ito ng hangin na parabang namomroblema. Nakinig lang ako kay Sir. Tumayo ito at hinarap ang glass wall ng nakapamulsa. Hindi ko alam kung kailan magtitinuyang anak ko. Tingnan mo nga, kanina ko pa tinatawag pero hanggang ngayon hindi pa dumada. Hey Dad, sorry. I was just busy deleting the CCTV footage. Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ang boses na yun. Agad akong napalingon sa pintuan. Oh my G! Kita ko ring napatingin siya sa akin. Nagkasalubong ang kanyang mga kilay at nagpalipat-lipat ang tingin sa amin ni Sir Enzo. Biglang pumasok sa isip ko ang sinabi niya sa akin kanina. I don't want them to think that their new boss is doing something to their employee. New boss? Shucks! Bakit ngayon ko lang napagtanto? Nilamon ng inis ang utak ko kanina kaya hindi ko masyadong pinansin. Ang boba ko. Sa huli tumigil ang kanyang tingin sa akin. Wala siyang emosyon habang tiningnan ako at hindi ko inaasahan ang pagtahip ng aking dibdib. Kung bakit, hindi ko alam. Naiilang ako sa mga titig niya. So, she's your secretary? He coldly asked his father and looked at me with disgust. Napakurap ako sa emosyon na nakita ko sa kanyang mga mata. Why is he being like this? Papakla akong natawa sa aking isipan. Hindi ko gets kung bakit ganyan siya umakto. Wala naman akong ginawa sa kanya. Yes, she's efficient and hardworking. Anyone who dares to hurt her will surely receive a punishment from me. Tinuring ko ng parang anak si Sophia. Treat her right, Kim. Wika ni Sir Enzo na may halong pagbabanta. So Kim is his name. Mas lalong tumindi ang pagkadisgusto nito nang marinig ang sinabi ni Sir Enzo. Tila hindi naman yon napansin ni Sir. My chest tightened. Why is he treating me like this? Pa, she's just a secretary. Nothing more. So why do you care for her that much? Napayuko ako sa narinig. Kumuyom ang aking kamao at mas lalong tumindi ang sakit na aking naramdaman. Ganito ba talaga ang anak ni Sir Enzo? Ang bait ni Sir Enzo, tas siya, isang hayop. Your mouth, Kim. Your mom cares for her too. Don't talk badly about her. She's reliable and she works well. Kapag may isang masamang salita na namutawi sa bibig mo, alam mo na kung ano ang gagawin ko, Kim.
At that moment, I wanna thank Sir Enzo for defending me. Dumaan ang pagkamuhi sa mga mata ni Kim at naiiling na pinadaanan ng kanyang mga daliri sa buhok. Whatever, Dad. Sir Enzo sighed upon hearing his son's answer and smiled apologetically at me. Nakakaintindi naman akong tumango sa kanya. Loko talaga ang anak niya. Maiwan ko muna kayong dalawa. Again, Kim, behave. Be nice to her, alright? If you have some questions, you can ask Sofia. Tuluyan ang lumabas sa opisina si Sir Enzo. Kami na lang dalawa ni Kim ang naiwan dito. The room suddenly feels smaller. Naiilang ako sa paraan ng pagtitig niya sa akin. My father told me to ask you if I have some questions. Nagangat ako ng tingin nung nagsalita siya. Hinintay ko lang ang susunod niyang sasabihin. Now tell me, woman, do you have a relationship with my dad? My eyes widened. Ano bang sinasabi niya? Excuse me? Napatayo ako dahil sa gulat. Nahihibang na ba tong lokong to? Porket pinagtanggol lang ako ni Sir Enzo, iniisipan niya na ng masama. Anong klase siyang anak? Sinamaan ko siya ng tingin. Sir, mawalang galang na po. But I have a high amount of respect for your father. The relationship that I established with him is the boss and secretary relationship only, nothing more. I've been working under him for a year already, and Sir Enzo truly cares for all his employee. I look at him from head to toe. Unlike you, mariin kong sabi. Kita kong umangat ang kanyang kaliwang kilay. Tinawid nito ang distansya sa pagitan namin, at mariin akong hinawakan sa kaliwang braso na ikinangawi ko. God, it freaking hurts. Siguraduhin mo lang. Because once I found out that you are lying, lagot ka sa akin. Got it? Pabalibag niya akong binitawan. Muntik pa akong matapilok at mapasubsob sa sahig. Napahawak ako sa braso kong nasasaktan. Panigurado, magkakapasayon. Pinigilan ko na huwag umiyak. I won't give him the satisfaction. Kinagat ko ng mariin ang aking mga labi nang maramdaman ang pag-iinit ng aking mga mata. Hindi ako iiyak, not in front of him. Leave, he coldly said and sat a swivel chair. Mabilis akong lumabas sa impyernong yun habang hawak ang braso. Doon na tumulo ang luha ko na kanina ko pa pinipigilan. Nanginginig ang aking mga labi na dulot ng pag-iyak. Why is he so ruthless? Sobrang kabaliktaran ng kanyang ama. Mabilis kong tinungo ang banyo at kaagad pumasok sa isang cubicle. Itinaas ko ang aking sleeves at kita kong namumula ang parteng pinisil niya. Muling tumulo ang aking luha. Kung si Sir Enzo ang boss ko, hindi sana ako makakaranas ng ganito. Iniyak ko ang lahat ng hinanakit ko para kay Kim. Sobrang sikip ng aking dibdib. Wala akong pake kung hinahanap niya na ako o anuman. I just want all the pain out. Grabe, paano niya nasikmurang magsabi ng mga ganun? Hindi ba siya nakokonsensya? Hindi niya ba naiisip kung ano ang magiging epekto ng mga salita niya? Hindi niya ba naiisip na may masasaktan siyang tao? Mabilis akong lumabas nang gumaan ang aking pakiramdam at nagtungo sa sink. I wash my face and look at myself in the mirror. My nose and eyes are all red. Shucks! My face is a mess. Inayos ko muna ang aking sarili bago tuluyang lumabas sa banyo. Pagkaupo ko pa lang ay tumunog na kaagad ang telecom. Agad ko naman iyong sinagot. Hello? Sofia from ER Corporation. How may I help you? Ilang segundong blanco ang kabilang linya na ikinakunot ng aking noo. Ano naman kayang trip nitong caller? Magsasalita na sana ako nang magsalita ang nasa kabilang linya. Call the head of the finance department and tell him to bring the files needed for the presentation tomorrow. Napalunok ako nang marinig ang boses niya sa kabilang linya. Sa di malamang dahilan, bigla akong nakadama ng takot. What if he talks badly about me again? What if bulyawan niya ako? Pero masasanay din ako. I can't leave this job. Malaki-laki ang sweldo eh. I love the environment ng si Sir Enzo pang namamahala. Ngayon kasi demonyo na eh. But his horns won't make me leave this job. Copy, sir? Anything else? Hinintay ko na muli siyang magsalita. Kinagat ko ang pang-ibaba kong labi. Transfer your things inside my office. From now on, you will be my personal assistant. Understand? Magsasalita na sana ako nang bigla niyang ibinaba ang telepono. What the? Natulala ako nang makitang binuhat ng mga maintenance officers ang aking mga gamit. Papasok sa office ni Sir Kim. Nang mapansin ito na hindi ko sinunod ang kanyang sinabi. Nag-break lang ako sandali, ganito na ang nadatnan ko. Why does he want me to be his personal assistant anyways? I can be his secretary and he can hire a personal assistant.
What's wrong with that? Bakit ako? Inis akong pumasok sa loob ng kanyang opisina at mas lalo akong nagulat nang makitang may mesa na sa isang gilid kung saan nakapatong ang mga kagamitan ko. Ang speed. Desidido na talaga siyang gawin akong PA niya. Binalingan ko siya ng tingin at kalmado lang siyang nakatitig sa akin. May ngisi pa sa kanyang mga labi na para bang sinasabing makukuha nito ang gusto nito sa ayaw ko at sa gusto ko. Mas lalo akong nainis. Lokong lalaki to. Padabog akong lumapit sa kanyang harap. Why do you want me to be your PA, ha? Pwede ka namang mag-hire. Why me? He amusedly looked at me. My chest is rising up and down because of anger. What? So he can take advantage of me. Para libre niya akong mabulyawan sa loob ng opisina niya kung kailan niya gusto. He shrugged. Bakit pa ako mag-hire kung pwede namang ikaw? You have more knowledge when it comes to handling things related to the company. Napaisip ako sa kanyang sinabi. And I need a PA to further guide me. Inayos niya ang kanyang necktie. My point naman. His explanation calmed my nerves. Napatangu-tangu ako. My bad. Hindi ko naisip ang possibility na yon. Sorry sir, I apologized. Just call me if you need anything. Babalik na ako. I bowed my head a little and walked towards my table. Miss Sofia? Napatigil ako sa paghakbang nang marinig ko ang pagtawag niya sa aking pangalan. His voice is low and manly. It echoed in my ears and sent vibrations down my spine. Pinikit ko ng mariin ang aking mga mata. Why am I thinking like this? Mumuga ako ng hangin at binuksan ng aking mga mata bago siya hinarap. I plastered a forced smile. Sinigurado kong makakahalata siya na pilitang pagkakangiti ko. Bahala siya riyan. Ano naman kaya ang kailangan nito sa akin? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Napalunok ako sa kanyang ginawa at bigla akong kinalabutan. Gusto ko lang sabihin na ang ganda ng likod mo. Mind if you let me squeeze them? My eyes widened. Matiim siyang nakatingin sa aking mga mata at pinaglalaroan ng ballpen sa kanyang mga labi. Napasinghap ako ng malakas. Anong pinagsasabi niya? Hindi ba siya nahihiya? Excuse me, sir? Hindi po ako nagtatrabaho rito para ibaba niyo ang pagkababae ko. Pero bakit ganon? Habang nakatitig siya sa akin, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon. Para niya akong inaalisan ng damit gamit ang kanyang mga titig. And I hate to admit but I kinda like it. Hindi ko na alam. Naiinis ako sa kanya. But a part of me wants him. Shucks, I'm such a fool. What the hell, Sofia? Lumawak ang kanyang ngisi nang marinig ang sinabi ko. Umayos pa siya ng upo at muling pinadaan ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok. Really? Because the last time I checked on you, you want me so bad. You even told me you... Stop! Halos talunin ko na ang distansya sa pagitan namin. Parang nabingi ako sa sinabi niyang yun. Shucks, kailangan niya ba talagang ipaalala? Nakaramdam ako ng pumumula sa aking pisngi. Bakit niya ba sinabi yun? Sinamaan ko siya ng tingin. That won't happen again. I gulped. Why the hell am I stuttering? Parang walang conviction ang sinabi ko. Tumaas ang kanyang kilay sa narinig. Para bang naaaliw siya sa akin. Baka pinalipat niya ako rito para inisin ako. Sinundan ko siya ng tingin nang tumayo siya habang hindi pa rin binabawi ang kanyang tingin sa akin. I gulped when he took a step towards me. Napasandal ako sa mesa and I held to its edge. Anong balak niyang gawin? Tumahip ang aking puso nang mas lalo pa siyang lumapit sa akin. I can smell his perfume. Parang gusto kong mapapikit. Ipinilig ko ang aking ulo at tinulak siya ng malakas sa dibdib. Pero para lang akong nagtutulak ng pader. Napasinghap ako nung kinuha niya ang aking kamay at hinila ako papalapit sa kanya. His arms immediately snake around my waist. Nanlaki ang aking mga mata sa kanyang ginawa. Ramdam ko ang pag-aari niya na lumulubog sa aking puson. Ba't ang laki? Sir! Tinukod ko ang aking mga kamay sa kanyang dibdib at sinalubong ang kanyang mga titig. Nahigit ko ang aking hininga nang makita ang mga emosyon na nakaukit doon. Tumatagos ang kanyang titig sa aking pagkatao at para akong nilulunod ng kanyang mga mata. Feel that, wife? He called me wife again. Muli akong napalunok lalo na nung bumaba ang kanyang kamay sa aking likod at may halong gigil na pinisil yun. You have such a nice back. He squeezed again and I shivered. Shucks, it feels so good. Nagsimula nang mag-init ang aking katawan. We held each other's gaze and his eyes turned darker. Hinintay ko kung saan naabot pero hindi iyon nangyari. He stopped. Kita ko ang pagpikit niya ng mariin bago ako binitawan at lumayo sa akin. Go back to your work.
Wika niya tuloy-tuloy na pumasok sa banyo. Napahawak ako sa aking dibdib na nagririgo doon. Kainis. Bakit naman ako nakaramdam ng disappointment? What? Nag-expect ako na may mangyayari sa amin? Shucks! Ba't ako nagiging ganito? Hindi naman ako ganito dati. Nagsimula ito nang may muntik nang mangyari sa amin sa elevator. Si Alexander nga hindi nakaabot sa bandang yun. We just kissed, yun lang. Suddenly, the realization dawned on me. Maybe because of Alice. Pinakiramdaman ko ang aking sarili. Am I okay now? Napatawad ko na ba sila? I sighed and went back to my table. I should focus on my work. Di na kayanan. Ayun, umabsent. Sabay kaming nagtawanan ni Van. Naikwento niya kasi na nag-half day si Isha sa tindi ng hangover. Buti pinayagan ng head ng department niya. Todo inom pa kasi eh. Confident pa na hindi magkaka-hangover. Yan tuloy ang napapala ng loka. Natawa siya sa aking sinabi. Maya-maya pa ay sumeryoso ang kanyang muka. Nga pala, ano yun? You're the one who sent that letter to our team, right? Bakit naghahanap ng bagong secretary si Sir Kim? What about you? Punong-puno ng kuryosidad ang kanyang pagmumuka. Kabilang kasi sa HR department si Van eh. Napabuntong hininga ako at kinagat ang straw ng aking iced tea pagkarinig ng pangalan ni Sir Kim. Naalala ko na naman ang pangyayari kanina sa loob ng opisina. I should erase that in my mind. Ginawa niya kasi akong PA niya. He needs someone to guide him about the things in the company. Ayaw niyang mag-hire ng PA. Mas mabuti raw iyong may knowledge na. I explained. Hindi yata ako makakafocus sa pagiging PA, lalo na kapag araw-araw ko siyang nakikita. Who knows what could happen inside his office? Tumangutango naman si Van at tinapik ang aking balikat. Nax, parang na-promote ka na rin. Surely increase sa sweldo yan. Natatawang ani niya pa na ikinangiti ko na lang. Actually, wala akong pakialam kung may increase man sa sweldo. Okay na sana yung buhay ko nung sekretary niya ako. Nag-usap pa kami ni Van at pagkatapos naming kumain, nagsibalikan kami sa aming floor. Lunchtime kasi eh. Kapag lunchtime sabay talaga kaming kakain kasama na si Isha. Kaso ang loka, absent. Before I went back inside Sir Kim's office, dumaan muna ako sa restroom at inayos ang aking sarili. Tiningnan ko ang aking refleksyon. I'm wearing a white polo at nakataki nito sa kulay itim kong pencil skirt. I let my wavy hair fall at nakasuot ako ng black stilettos. Nang masigurong maayos akong tingnan ay nagpasya na akong bumalik sa office. Natigilan ako nang makita ang table ko. It's empty. Mas trip ko pang umupo riyan kaysa sa loob. Napanguso ako at kumatok ng 3 beses bago tinulak ang pinto. Kumunot ang aking noo nang makita si Sir Kim na nakatingin sa akin. Inis na inis ang kanyang itsura. Bumaba ang tingin ko sa pagkain na binili ko para sa kanya. That's what I always do lalo na kay Sir Enzo. Is there something wrong with the food I bought, sir? Hindi mo yata kinakain. It's past lunchtime. Wika ko sa kanya pero wala lang siyang imik at nanatiling nakatitig sa akin. Nailang naman ako sa paraan ng kanyang pagkatitig. Ano na naman? Nope, but there's something wrong with what I've seen in the control room. Nagsalubong ang aking mga mata, and I guess it has nothing to do with me and the food. Or baka naman may nakita siya sa CCTV kaya nawalan siya ng gana. Ano naman kaya? Tumayo siya at naglakad papalapit sa akin. Pinigilan ko ang aking sarili na huwag umatras. Nagririgo doon ang aking dibdib lalo na nung tumayo siya sa tapat ko. He crossed his arms over his chest. So why is my wife eating and laughing with another man? Nanlaki ang aking mga mata. Nakita niya ba kami ni Van sa CCTV? Yun ba ang dahilan kung bakit parang naiinis siya? He's my friend. I reasoned out pero parang wala siyang narinig. Malakas akong napasinghap nung hinapit niya ako sa bewang. He cupped both of my cheeks. Hindi na ako nakaiwas nung bumaba ang kanyang mukha na ikinapikit ko. He suddenly stopped. Nahigit ko ang aking hininga. Tumatama ang mainit na hininga niya sa aking mga labi at parang lalabas na ang puso ko sa lakas ng pagtahip nito. Bakit ba ang hilig niyang tumigil ha? Walang nagsalita sa pagitan namin. Nanatili lang na ganoon ang aming posisyon na tila pinapakiramdaman ng isa't isa. Para bang nagdadalawang isip siya na halikan ako. Di nagtagal ay nagsalita siya. Woman, you're making me break my rules, he stated before finally claiming my lips. I touch my lips. I still feel Sir Kim's lips on them. Ang lambot ng mga labi ni Sir. Pinapabilis nito ang pagtahip ng puso ko at para akong dinadala sa langit. Halik pa lang yun ah. Paano na kaya kung...
Mabilis akong napailing-iling ng baglakbay na naman ang aking isip. Diyos ko, hindi naman ako ganito mag-isip noon. After the kiss, Sir Kim just turned his back and went outside. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Now I wonder, saan kaya siya nagpunta? And what's taking him so long to come back? Hindi naman sa hinahanap ko siya. It's just that nakakabother lang kasi. He did it after we kissed. So may part sa akin na nag-assume na baka yun ang dahilan. Bumuga ako ng hangin at pilit siyang inalis sa aking isip. Nagpatuloy ako sa pagtitipa sa keyboard. I'm doing the presentation that Sir Kim needs to present tomorrow. It's about another project. Magpapatayo kasi ng isang bagong branch ang ER Condo Hotel sa Batangas. I've been working in this company for a year already at sa loob ng isang taon, I can say na marami na akong na-achieve. Sir Enzo liked how efficient and responsible I am when it comes to work. As a reward, isa ako sa mga binigyan niya ng condominium. Bala ko nga sanang palipati ng pamilya ko na nasa probinsya kaso ayaw nila. Ayaw iwanan ng mga magulang ko ang bahay. Pamana kasi yun ng lola ko sa amin at uuwi ako sa bahay kung may birthday or holiday. Busy kasi ako rito sa opisina eh. Inayos ko ang suot kong glasses at kinuha ang aking panali sa buhok. The air is cold, but I'm getting tired of tucking my loose hair strands behind my ear. Let me. Napatalon ako sa gulat nang may magsalita sa aking gilid. Gulat kong nilingon si Sir Kim na ngayon ay nakatayo sa bandang likuran ko. He's staring down at me at walang emosyon na mababakas sa kanyang muka. Napatingin ako sa kanyang mga labi at muling ibinalik ang aking tingin sa kanyang mga mata. I gulp. Tumambol ang aking dibdib habang nakatingin sa kanyang tsokolateng mata na tila hinihipnotismo ako. Napatalon ako sa aking kinauupuan nang hawakan niyang kamay kong may hawak na panali. He grabbed the hair tie from my hand and tied my hair. Ramdam kong natigilan pa siya ng ilang segundo nang maitaas niya ang aking buhok. Talagang hindi siya gumalaw. Para siyang napako sa kinatatayuan. My forehead knotted. Bakit kaya? Anong meron? Bakit siya natigilan? Lilingunin ko na sana siya nung mabilis niyang tinapos ang pagtatali. Kaagad siyang umalis sa likuran ko. Narinig ko pang marahas na pagbuga niya ng hininga. Finish your work immediately. I need it tomorrow. Also, prepare yourself. We will be meeting Mr. Santos later. Mr. Santos? The CEO of the construction company na kapartner ng ER Corp para sa Batangas Project? Kumunot ang aking noo. Sa pagkakaalala ko, hindi yan nakasked. Sir, wala po yan sa appointments niyo ngayong araw na to. Rush po ba? Tumango siya nang hindi tumingin sa akin at pumasok sa banyo. Napanguso ako. May saltik yata si Sir Kim. Tinapos ko na lang ang ginawa kong presentation. Pagkatapos ay kinontak ang head ng HR department para kumustahin ang proseso ng paghahanap ng applicants. Hello, Miss Divine? I spoke to the head of HR department. I heard a manly laugh on the other line. Nagsalubong ang aking kilay at napailing. Van, ano na namang kalokohan ang pinagagagawa mo sa opisina ni Miss? Nakangiti kong ani. Ang kulit talaga ng loko. Parati kasi itong pumupunta sa opisina ni Miss Divine upang maghanap ng chicks na applicant. Ito namang si Miss Divine, suportadong-suportado kay Van. Regarding sa sinabi mo, nag-post kami sa page at ibang platforms natin. Wala pang ang isang oras, ang dami nang nagpakitang interesado sila. The interview will be held tomorrow. Van informed me. Nakita kong lumabas na si Sir Kim mula sa banyo at nagkasalubong saglit ang aming mga mata. Mabilis akong nag-iwas ng tingin at tumikhim. That's great, Van. Ang bilis niyo talagang mag-respond. I chuckled lightly. Narinig ko rin ang pagtawa ni Van sa kabilang linya. Well, daig pa namin si The Flash, no? Napahagik-hik ako sa kanyang sinabi. Ewan talaga nitong si Van. Puro ka talaga kaloko... Ay! Ano ba yan? Napatalon ako sa aking kinauupuan nang may narinig akong kumalabog. My eyes widened out of shock. Napatingin ako sa gawin ni Sir Kim na igting ang panga habang nakatingin sa akin. Dumako ang aking tingin sa mga makakapal na papeles na nasa kanyang mesa. Pabagsak niyang inilagay ang mga yon sa mesa kaya kumalabog. Muli akong nag-angat ng tingin sa kanya. Napalunok ako habang nakatingin sa mga nag-aapoy niyang mga mata. What is it this time? Ano na naman ang kinagalit niya? Hello, Sofia. Anong nangyari yan? Ano yung kumalabog? I heard Van's voice on the other line. Napakurap ako dahil doon. Saka ko lang naalala na kausap ko nga pala si Van. Nanatili pa rin nakatitig si Sir Kim sa akin na ikinatahip ng aking dibdib. Humigpit ang aking hawak sa telecom. Parang lalabas na ang puso ko sa lakas ng kabog nito.
Let's talk later, Van. Mabilis kong ibinaba ang telecom nung nakitang maglakad si Sir papalapit sa akin. Biglang umusbong ang takot sa aking puso. Bakit ba parang galit na galit siya sa akin? May saltik yata sa utak to eh. Wala naman akong ginawang masama. Napaurong ako nung tinukod niyang magkabilang kamay sa aking mesa at inilapit ang kanyang mukha sa akin. Napaatras ako sa kanyang ginawa at napahawak sa armrest ng swivel chair ko. Loko, anong gagawin niya sa akin? I gulped when he stared down at me. Next time, don't flirt inside my office, okay? Mariing sabi nito na ikinakunot ng aking noo. Anong flirt-flirt ang pinagsasabi nito? Bangag ba siya? I was just talking to Van to know how the hiring process was going. But you were laughing with him. You were smiling the whole time. And what's wrong with that? He's my friend, Kim. My goodness. Natural. Makikipagtawanan at makikipagkulitan ako sa kanya. Hindi ko na namalayang napatayo na pala ako sa aking kinauupuan. Para naman siyang natigilan sa sinabi ko. I got frozen from where I stood when I realized what I just did. Shucks! I freaking argued with my boss. Another thing, I called him by his first name. Shucks! Di pa naman ako ma-fire nito, di ba? Biglang nag-init ang aking mga pisngi sa kahihiyan. Sorry sir. I managed to say. Nag-iwas ako ng tingin. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata kung paano niya ipinadaan ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok. He breathed out a harsh sigh. Do you really want to know what's wrong? Nagangat ako ng tingin. His jaw clenched and unclenched. Para bang nagdadalawang isip siya sa sasabihin. He suddenly cupped my left cheek. Napapitlag ako nang maramdaman ang init ng kanyang palad. He suddenly dropped his hand and closed his eyes. He shook his head and opened his eyes harshly. Tila'y litong-lito na siya sa mga iniisip. All the time, pinapanood ko lang siya. Nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanya. What's really wrong? I don't want to share my wife with someone else, okay? Mariing wika niya sa akin. Napalunok ako habang nakikipagtitigan sa kanyang mga tsokolating mata na tila ba hinihipnotismo ako. Hindi ko alam kung anong meron sa mga mata niya at napatango ako. My gaze dropped on his lips when he smirked. Good. And by the way, I like it when you call me by my first name. He stated before going back to his table. So he wants to be called Kim then. Asa siya? Laman pa rin sa aking isip ang nangyari kanina. He told me he doesn't want to share his wife with other people. But I'm not his wife. As far as I remember, invalid ang kasal namin. At bakit naman ako tumungo sa sinabi niya? Shucks, ano na bang nangyayari sa akin? Sinara ko ang aking laptop nang makita ang oras. May pupuntahan pa pala kaming meeting. We will be meeting Mr. Santos at Jerry's Grill. I prepared my notes inside my sling bag. Dumako ang aking tingin kay Sir Kim na ngayon ay inaayos ang kanyang necktie bago tumayo at dire-diretsyong lumabas. Napanguso ako. Hindi man lang niya ako hinintay. Habang naglalakad, pasimple muna akong nag-retouch. Nakita ko siyang nag-aabang sa tapat ng elevator. Ayokong isipin na hinihintay niya ako pero parang gano'n na nga. Pero dapat lang naman, di ba? I'm his personal assistant. Nahigit ko ang aking hininga pagkapasok namin sa elevator. Bigla kong naalala ang pangyayari kanina. Shucks, we made out. Right here in the elevator. Biglang dumako ang aking paningin kay Sir Kim at gano'n na lang ang gulat ko nang makitang nakatitig siya sa akin. My heart skipped a bit. Para bang parehas kami ng iniisip. Mabilis akong nag-iwas ng tingin at napalunok. Shit naman. Bakit ba kasi nasa tuktok ang office ni Sir at nasa pinakaibaba ang basement? Matagal-tagal pa kami makakababa. Wala kaming inikan. Pilit kong iniiwasan ang kanyang mga titig at tumitingin-tingin sa kisame ng elevator kahit wala namang katuwa-tuwa ron. Ramdam ko rin ang pamamawis ng aking palad. Lihim na ipinapanalangin na sana'y makarating na kami sa basement. Shucks, bakit ba kasi ang tagal naming makarating? I breathed out a huge sigh of relief when the elevator finally stopped. Nasusuffocate ako sa loob. Diyos ko po. Napatigil ako sa paghakbang palabas nung iharang ni Sir Kim ang kanyang sarili sa entrance ng elevator. Kumabog ng malakas ang aking dibdib, lalo na nung nakita ko ang mapaglarong ngisi na nakaukit sa kanyang mga labi. Kita ko ang paggawi ng tingin niya sa CCTV camera bago muling bumaling sa akin. I'll ask the maintenance officers to remove the camera so I can do anything to you in this elevator every time I want. Nanlaki ang aking mga mata sa kanyang sinabi. Natuod ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at naisipan ko siyang tanungin tungkol sa kanyang sinabi.
Why do you want to remove the CCTV camera so bad? Are you doing this for me? Nagbaba ako ng tingin. Ayaw niya bang mapag-usapan ako sa ibang empleyado kaya ganun? He let out a humorless laugh which made me look at him. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may halong disgusto. Napakurap ako nang makaramdam ng sakit sa puso ko at parang nilukot ang aking tiyan. He looked at me straight in the eye. For you? Don't flatter yourself, lady. I'm doing this for myself. I don't want my employees see me. And just like that, he managed to break my heart into pieces.